Isang bagay na ginagawa namin usually kapag sa finishing touches. So ano nga ba yung kailangan mauna? Ano nga ba yung kailangan i-consider? Ano nga ba yung step by step? Itong canopy niya, papagawa pa lang natin kasi yun nga, yung curing niya. Sinasabay na lang namin sa canopy sa kabila para minsanan yung paggagawa. Pagka nag-retouch kasi tayo, makikita nyo na kumbaga may mga scratches pa yan. So kailangan maayos muna. And tiles installation, then finishing touches na. Pero yung pinakamahirap na trabahuin kasi yung cove light. Kasi kailangan mo na maraming tungtungan yan para madali magkabit kaysa yung lipat ng tungtungan. Ito na lang yung nauhuli na portion. So kailangan tapusin na nila to bago kami mag-proceed sa iba pang mga program of works natin. So mas mainam pagka ganyan. Yung naikakabit na yung mga ilaw habang ginagawa yung mga pintura. Take note, no, hindi dapat nawawala yung installation ng ilaw kapag kayo ay nasa finishing touches na. Hey, magandang araw. So, dito tayo ngayon sa Bagabag project natin. Naka-final na kami ng mga color o kaya naman may mga kulay na kami dyan. Bali, ginagawa na lang namin ngayon, finalization. So isang bagay na ginagawa namin usually kapag sa finishing touches. So ano nga ba yung kailangan mauna? Ano nga ba yung kailangan i-consider? Ano nga ba yung step by step na hindi naman yung kumbaga papatayo ka lang ng bahay tapos diretso ka agad na magtatiles ka, wala pang kisame, parang gano'n. So kailangan alam natin itong mga bagay na to, no? So tara, tingnan muna natin dito sa gilid itong portion na to. So ito yung mga accent natin. Itong canopy niya, papagawa pa lang natin kasi yun nga, yung curing niya. Sinasabay na lang namin sa canopy sa kabila para minsanan yung paggagawa. So dito, tapos na yung pagre-retouch dito. Tapos na to. No? So hindi na siya nire-retouch. Kung makikita nyo, parang may mga lamat-lamat. Parte yon ng pagre-retouch natin. So pagka nag-retouch kasi tayo, makikita nyo na kumbaga may mga scratches pa yan. So kailangan maayos muna. So dito sa gilid, kung titingnan natin, yan na, nagpa-final na sila ng kulay. Bali, okay na dito sa front, okay na dun sa right side, okay na sa back. Ito yung pinakauli dito sa may, kung naka-facing the project ka, ay dito sa may left side natin. No? So nagtimpla na rin ako ng kulay para dyan, para at least mas maayos. Okay, so check muna natin tong camera kasi may videographer ako ngayong bago. Yung aking panganay, no? So kumbaga, hindi pa naman ngayon ang pasukan niya kaya sinama ko na kasi hindi lang siya mag-video ngayon kundi papakita natin yung project kasi isa sa mga pangarap niya rin. Abangan. So tara, dito tayo. And syempre pinag-pray ko rin na kung ano yung magiging kagustuhan niya rin kukunin na kurso. So ito yung main door natin. So naglagay lang muna ako dito ng plant box. May stair tayo dito. Bali magiging tatlo to. Sa dalawa, tatlo. And ito pala yung sinasabi kong canopy. Ayan, tingnan mo nak, yun. Baby, ayan. So ito yung canopy niya. So ito may mga tubulars pa. So kailangan may lagay muna namin yung tubular. Papa-prepare ko na siya, tapos tubular, then finish na natin. Okay, tara. Ayan, so ito yung main door natin. Nara to. No, so Nara. Magandang klase. Matagal na to. Ito kasi renovation to. Ito yung tinanggal din natin na main door dito dati. So gusto na rin ni client na yun na ilalagay natin. So mas maganda na rin para hindi sayang. So kung titingnan natin yung taas, gumagana na yung cove light natin. Diba? And yung center light nito, nandyan na rin. Ikakabit na lang din. So ito yung kitchen pala natin. Itong parte na to. Yan. So pin lights lang naman na to. And then pagkatapos lang nung tiles natin, kasi yung tiles natin may de-deliver na yun ngayong linggo. Then tiles installation, then finishing touches na. Okay, so pag-usapan natin bago natin libutin lahat. So dito tayo sa may portion na to. Kaya kung napapansin niyo dito sa may portion na to, yung ceiling natin ay kumbaga natapos na. Natapos na rin yung paglalagay ng ilaw. May mga ilaw na lang kami ilalagay like yung pin lights.
and then yung center light natin. Pero yung pinakamahirap na trabawin kasi yung cove light. Kasi kailangan mo na maraming tungtungan yan para madali magkabit kaysa yung lipat ng tungtungan. So, isa sa mga struggle natin yun kung sakali. Ngayon, kung napapansin niyo, kailangan matapos muna yung kisame natin. So, pag natapos yung kisame natin, including yung electrical natin, tapos preparation ng wall natin para sa painting works. Yung ceiling natin, naka-prepare na rin yan. Ito na lang yung nauhuli na portion. So, kailangan tapusin na nila to bago kami mag-proceed sa iba pang mga program of works natin. So, dito, ang paraan kasi natin sa finishing part, kahit na bare man yan, o kaya naman renovation yung pinapagawa ng isang kliyente natin, kailangan matapos muna yung kisame, electrical, tapos yung painting works preparation. Pagkatapos ng painting works preparation natin, ay gagawin na natin yung tiles installation. So, ganon yun. Paulit-ulit lang na proseso. Na ibig sabihin, paulit-ulit ay sa lahat ng mga ginagawa natin, ganon lang din. So, isa lang yung proseso na sinusunod namin. Kung napansin nyo dito, yung itong doors natin, ito, lalatag namin yan pagka nakapag-install na kami ng tiles installation, yung mga doors natin. Pero kailangan yung fittings niya nandun na para hindi rin magasgas yung tiles natin. So, napaka-importante yon. Kasi baklas kabit. Ang mangyayari na lang yan, kung sakali man po na nakaayos na, ay yung height na lang niya kung sakali. Kung sakaling mababa o kaya mataas, kasi may mga portion na mababa o kaya mataas dito sa may flooring natin. So, yun yung kino-consider natin. Then, pasok tayo dito. Kung mapapansin niyo, meron ng mga pin lights to. Ayan, ilagay na rin yan. No? So, ito yung master's bedroom. Bali, ready to install na ng tiles natin dito. So, yun yung isang bagay dito. Mamaya, bibigay kayong dahilan kung bakit nga ba hindi kaagad-agad na sasabihin na pinakahuli yung tiles. Hindi po. So, dito, sa may portion na to, pansin ko hinabol pa to. Laki pa. Pero okay na. Itong portion na to, ayan, nung pagkatapos kasi ng door jamb installation natin, ayan, minamasilyahan nila, kagaya ngayon, minamasilyahan para pumantay, maging maganda. And then dito, naka-flat lang to. Kasi malapad naman yung door jambs natin. So, ibig sabihin, yung lapad na to ay enough na para hindi yung naka-usli yung may mga nosing dito sa labas. So, minsan kasi sa labas, makikita mo pagka na tamaan yung mga kanto-kanto na kagaya nito. So, yun yung mga iniiwasan ko. Kasi alam nyo naman, pag sa labas, lalo na pag hallway, mamaya baka madisgrasya. No? Wala pa yung mga switches natin kasi hindi po pwede maglagay ng outlet at saka switches until hindi pa ma-finish lahat. So, ito, nerekta na lang yan para at least maayos. Kasi ganun din dito sa isang room natin. Ayan. Diba? So, okay na lang din, mga kamusta na. So, bali, almost prepared na. And sa labas naman, ito yung door jamb din naman natin. So, yung pintuan natin do, pag ganyan. So, dito siya. No? Para at least yung palo niya, nakasagad na. And dito, sa may likod, okay na din. And kung napapansin niyo, magkukulay na lang talaga kami. Wala namin dyan na ilaw para at least malaman nyo na rin kasi baka mamaya magkulang yung binigay natin no, na detail. Ginamit namin dito warm. Ayan. Tapos spandrel type na klase ng PVC panels. So mas mainam pagka ganyan. Yung naikakabit na yung mga ilaw habang ginagawa yung mga pintura. Kasi minsan, pag meron na yung ilaw, nakikita na kaagad yung mga scratches, mga tama, o kaya naman sabihin natin na, ay, nakikita mo may mga hibla pa pala siya, guhit pa pala. Kaya mas mainam na nailalagay na yung mga ilaw ninyo. Take note, no, hindi dapat nawawala yung installation ng ilaw kapag kayo ay nasa finishing touches na. Huwag kayong mag-base lamang doon sa may nilalagay na ilaw or spotlights. Kulang yon. Lalo na yung mga pin lights natin, medyo matatalas ang mga pin lights natin. Yun yung mga magsusumbong. Baka mamaya, akala mo tapos na, pag naglagay ka ng ilaw, wala pa pala, hindi pa pala. So, mas the best sa akin, kagaya ngayon, dito sa may portion na to, may mga portion pa lang naman na nilalagay yung mga wirings niya, pero maglalagay na kami ng ilaw niyan. Pero
pansin nyo, hindi pa to na-finish kasi pag meron na ilaw niyan, tsaka namin siya i-finish. Ganun lang yun, para at least wala kang inaalala na yung kumbaga tapos na, tapos pag naglagay ka ng ilaw, problema mo na kasi labas na kaagad yung mga tama. Yun yung mga disadvantage kasi pagka medyo hinuhuli yung mga ilaw natin. Ito papunta sa approval project natin. Pero abangan nyo na lang. So, second part ng video natin.